Hello guys. So punta ulit tayo ng Gayri. Bili akong itlog. Kasi magastos kami sa itlog guys. Sa mga bata nakaka-4 sa isang araw. 2 sa lunch, 2 sa dinner. Kasi kung walang manok, ayun nag-iitlog. Tapos konting gulay, kumakain sila ng gulay dito. So mas maganda ang view ngayon kaysa sa hapon, pero foggy pa rin kaya hindi clear ang ating kuha. So ayan, gala ulit tayo. So, alas 10 na dito, mag-alas 11 na. 10:43. Marami silang tanim, oh. Kapitbahay. Sibuyas, garlic. Ano pa yung nandoon, oh. Mga punla. Di ko nakilala. Hindi ko na nabidyuhan si Didi. Nag-cut lang siya ng grass. Pinakain niya yung mga kambing. Tapos, binili niya sa akin na bigyan ng grass mamaya. Tinanong niya ako kung marunong ako. Sabi ko, oo, marunong ako. Tapos, bigyan ng warm water na may yung brown powder, guys. Yung hay, di ba yan na giniling na hay? Tapos, ay, wala akong tissue. Grabe yung sipon ko. So, mabilis niyang nakakat ng grass. May nakakat din doon sa taas. Grass is life. So, nilabas niya yung kambing, tinali niya doon, tapos nilagyan niya ng grass. Ang bilis niyang di ko alam kung saan siya nagpunta. Ito lang ata sa malapit. Mabilis siyang nakakat, saka binuhat niya sa ulo. Tapos, kwento niya sa akin na siya ang naglilinis. Pumupunta siya few times a week. Siya naglilinis, tapos dadala siya ng mga labahin. Ayun, nung pagpunta niya dyan, before ako dumating, marumi daw. So, kaya pala malinis yung kusina. Siya pala ang naglinis. So, malaking tulong na andyan siya, si Tita Didi at si Sarmila para magtingin sa dalawa. So, hindi ko alam guys kung ano ang solusyon ngayon. Kasi wala pang plano mag-asawa si Subas. So, hindi ko alam. We'll see. Si Santos guys, papunta na, maaga siyang umalis doon sa Kathmandu. Diretso siya sa ospital. So, kukunin namin ni Sanel yung mga dala niya from the waiting shed. Tapos, diretso siya ng ospital.
Hindi kita ang nag-ice-ice na ano, bukid. Wala na masyadong ice kasi hindi naman na masyadong malamig. So dati may bamboo cottage dito guys, pero hindi nag-work. Baka patayuan na nila to ng ibang ano, ibang negosyo. So parang may itatayo sila dyan na bago. Oh. So wala na si Rose guys. Nasa Pinas na siya. So yung airplane ay somewhere there. There. So buhay pa rin ang airplane. Pero hindi ko alam kung ano nang nangyayari kay Binod. Kasi siya na ulit ang nag-manage. Kasi yung bumili, nag-rent dati na mga ano, parang mga Indians. Hindi nila hindi na sila nag-continue ba. Nahirapan din siguro. Kasi monthly ang rent nila dun sa airplane. Baka hindi ko makita. So, laki ng bahay na to guys. Parang building, parang hindi bahay. Paano yung gastos dito? Laki ng bahay. Hindi naman maganda sa loob. Judgmental lang ako. So yung itlog ay pareha lang 540. Mas mahal nga dun sa ano, Kathmandu. Pero parang maliliit ata ito. Hindi na ako naka-video sa aking Facebook kasi nalilito ako sa aking mga binibideo. Kailangan ko ng isa pang mobile para sa FB talaga. May nagpuputol nga doon, oh. Grass. So parang si Santos siya ang magbabantay kay Buwa ngayon, guys. Few days siya doon sa ano. Siya ang magbabantay kay Buwa. So hindi ko alam kung makakauwi kami. Kasi walang kasama si mother-in-law. So update ko na lang kayo. Yung school ng mga bata Sunday. Baka umabsent ang mga ito. Haba na ng buhok ko, no? I need to cut my hair. I want to color also. Brown lang, guys ba? Light brown. Mahal kasi, uy. Sayang. Ganun din naman, buhok. May kulay. Ganun din naman yung itsura. And so, katakot naman yun. Naka 740 ako.
Ano ba pinagbibili ko? Hindi ko na alam. Noodles. Puff. Steel wool para sa pinggan. Kamatis. At itlog. 1,000 ay parang wala lang. Ay, nakaw. Sige guys, mamaya ulit. Jur! Ito yung binili ko guys, steel wool. Noodles. Kamatis. Itlog. At puff. Yun lang, 700.